Sama ng problema mo? Ano, hindi ka makamove on? Hindi kayo nakaalis? O, anong pakialam mo kung hindi kami nakaalis? At least nandito kami sa Pilipinas. Isang araw, nandito nga pala ako sa bahay ng Team Dugyot. Nag-aalala na kasi ako sa mga kaibigan ko. Hindi na kasi sila pumupunta sa bahay. Tapos pagtingin ko, nagbibingo pala sila. Sana all. Nakita ko nga pala si skincare. Grabe, mukhang nag-i-enjoy naman siya. Sabi niya malapit na daw siya bumingo. Tapos si Ichambungga napakatagal bumola. Kaya naman nainis na si skincare. Kumuha na rin pala ako ng card. Sumali ako kasi magpupunuan na. Hindi ko akalain marunong pa pala ako nito. Sana dapuan ako ng swerte. Konti na lang bibingo na ako. Okay, bingo! Wala. Charot lang. May nakita nga pala akong bata ang galing mag-hula hoop. Sabi ko kaya ko din yan kahit matigas ang katawan ko. Dati kasi akong bouncer sa kanto. Syempre susubukan din ni Kuya Dugs. Ganon din pala si skincare. Grabe, napakahirap pala. Magpapatalo ba naman si Ichambunggan? Sama ng problema mo? Ano, hindi ka makamove on? Hindi kayo nakaalis? O, anong pakialam mo kung hindi kami nakaalis? At least nandito kami sa Pilipinas. Bakit? Nakaalis naman kami ah. At least nakarating na airport. Hindi ko naman sinabing alis kami na ibang bansa. Airport lang. Oo na lang, Boy Ubo. Tapos piniplex niya nga pala yung bagong jersey niya. Ang sabi niya meron daw ako. Hindi naman sa pag-aano, mabait naman niya si Boy Ubo. Kala ko nga bigay may bayad pala. Pero ayos lang. Agad ko nga pala itong tiningnan. Grabe guys, napakaganda. Finally may jersey na ako. Tapos guys, eto pa maganda, parang sinukat. O diba, tamang-tama lang. Lumabas ang pagkamacho ko. Tapos may mga bata pala dito. Grabe guys, may nagpa-picture na rin sa amin ni Ichambunggan. Aalis nga pala kaming apat. Magpo-food trip daw kasi kami sa bukid. Syempre dahil sila nagyaya, libre ko. Pero guys, may nasalubong pala kaming aso. Itsura pa lang nakakatakot na. Kinabahan tuloy si Kuya Dugs at Ichambunggan. Tapos si Boy Ubo parang wala lang. Ang sarap nga pala maglakad-lakad pag maraming kasama. Tapos parang wala kang iniisip na mga problema. Eto nga pala yung sinasabi ko. Dito nga pala kami tumatambay paghapon. Naabutan nga namin nagtitinda ng isda. Guys, tingnan nyo, napakaganda ng tilapia. Tapos napakaraming makukulay na isda. O diba, ang sarap mag-alaga. Bibili nga pala kami ng calamares. Guys, subukan nyo dito, napakasarap. Ganito lang pala tulutuin. Guys, grabe, tikman nyo, napakalutong. Tapos medyo crunchy rin siya. Napakasarap niya pag mainit. O diba, shish, food trip na naman ang Team Dugyot. Hindi nga pala kumakain nito si Kuya Dugs. Kaya naman lumipat na kami ng pwesto. Nandito nga pala kami kay Cafe Fino. Tapos nag-order na rin ako ng cucumber sa halagang 50 lang. Naisip ko ay wag na pala, char. Grabe guys, napakaganda dito. Tapos tabi lang ng bukid. O diba, ang lakas maka-nature. Tapos nagulat ako kay Kuya Dugs. Dugyot nga pala siya kaya ayaw niya na marumi. Kaya naman nandito ako. Tinatawag ni Boy Ubo. Dito agad akong lumapit. May ipapakita daw siya sa akin mga isda. Pagtingin ko may mga gapi pala dito. Grabe guys, ang ganda ng habitat nila. Natural na natural, walang halong kemikal. Kinuha na nga pala ni Boy Ubo yung order namin. Guys, tikman nyo to, napakasarap. Halagang 50 pesos lang, meron ka na nito. Unang tikim ko pa lang, nakaka-refresh. Nakakatanggal din ng init sa katawan. Hindi ko lang alam kay Boy Ubo kasi iba in order niya. Si Kuya Dugs naman ay simple lang. Tapos si Ichambunggan tamang masid lang. Tapos yun, napakasarap nga pala magkwentuhan. Nagpaplano nga pala kami sumali ng liga. Kasi may jersey na daw kami. Di namin napapansin, inabot na pala kami ng takip silim. Kaya naman nagpasya na kaming umuwi. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam!